Cinderella theme cake naman tayo for today's video. Mommy! Tara na, G! Sobrang excited ko nung binigay sa akin ng ating Mami Suki yung theme ng birthday cake ni Baby Suki natin na si Baby Yuna. Kasi nga magsimula nung gender reveal niya, binyag, monthly milestone, pati yung 12th month niya, and itong first birthday ni Baby. Sa akin talaga sila umu-order. Nag-search pa talaga ako ng mga different ways kung paano gawin yung fondant crown topper dito sa cake na ito kasi yung inspiration na sinend sa atin ni customer is yung crown niya, gold na fondant. Ang daming paraan na ginawa ko, ang daming technique na tinry ko, pero lahat sila nag-fail. Yung pinaka-last na ginawa ko is akala ko yun na yun, kailangan ko lang siyang hintayin tumigas. Pero kinabukasan, nung balikan ko siya, unti-unti siyang lumulundoy o isa-isa siyang natatanggal. Sobrang nanlambot talaga ako nung time na yon kasi nga yung nung araw na tinry ko na siya tanggalin dun sa pan kasi minold ko siya yung crown dun sa cake pan natin para dun siya tumagas and ma-achieve natin yung crown talaga na shape. Kaso ayun nga kinabukasan, nung tinanggal ko na siya sa pan, paunti-unti na silang bumabagsak kasi dugtong-dugtong siya mga mi. Hindi siya isang buo na may butas-butas. So bale, dugtong-dugtong yung mga shapes na yon para ma-achieve natin sana yung crown. Yung kasi yung napanood ko pero hindi talaga siya kaya dahil siguro sobrang bigat talaga nung fondant. And kinulang na rin sa araw ng pagpapatuyo nung ating fondant. Kaya nag-decide na lang ako na i-message si customer kahit na sobrang nahihiya talaga ako sa kanya. Kasi nga syempre 'di ba, every month talaga lagi niyang sinasabi sa akin na nai-exceed ko talaga yung expectation niya. Super happy siya. So parang kumbaga nag-set na ako ng mataas na standard sa customer. Kaya sobrang nahihiya talaga ako na this time yung pinaka first birthday ni Baby ay nag-fail tayo. Pero wala din naman mangyayari kung iiyak lang ako or manlalambot or manlulumo. So inutusan ko na lang agad yung asawa ko na ibili ako ng kahit anong crown or princess crown na makikita niya dun sa pinagbibilhan ko ng accessories ng mga anak ko. And then binigyan ko na lang din siya ng size para naman kahit papano umakma dun sa cake. Tapos sinabi ko nga kay customer na mapasensya na po kasi po yung fondant crown na ginawa ko is bumagsak siya. Wala na pong time para gumawa pa ng panibago. Ayun, buti naman naintindihan na lang ni customer and then explain ko sa kanya na lalagyan ko pa rin naman ng crown yung cake pero hindi na siya fondant. So inask ko siya kung okay lang sa kanya and sabi niya wala naman daw problema sa kanya. So ayun, napakabait talaga ni customer. Sobrang swerte ko talaga sa customer na ito. Then after a few minutes, bumalik sa akin ng asawa ko at dala-dala niya yung corona. Actually, isang plastic ng corona yung dala-dala niya. Kaso ang problema, color silver siya. Ang pinaka-color kasi ng crown dun sa team na sinend sa atin ni customer is color gold. So, medyo na-stress ako doon. Pero ginawan ko ng paraan. Ang ginawa ko is binrushan ko na lang siya ng color luster dust na gold para ma-achieve pa rin natin yung kahit papano na magkulay gold siya in front para pag pinicturean is mas maganda pa rin siyang tingnan. Wala akong video ng mga pangyayari or mga naganap na yon mga mima ko kasi sobrang stress na talaga ako. Nag-focus lang talaga ako sa kung paano ko mapapaganda itong order ni customer and paano ko ma-make sure na ma-meet ko pa rin ang expectation ni customer. Ayan na nga yung crown na ginawa natin. Bali nilagyan ko lang yan ng toothpick sa likod para matusok natin siya sa cake. At tuwang-tuwa naman si customer sa nagawa natin para sa kanya. Lesson dito sa experience natin is darating talaga tayo sa punto na magfe-fail tayo pero hindi ibig sabihin no na mag-give up ka na. Kailangan mong tumayo at gumawa ng paraan para malampasan ang struggle or challenge na ibinigay sa'yo. This will definitely teach you a lesson and will create a stronger and better version of you. And that's it for today. See you on our next video. Bye!